Alright, good morning mga kapatid sa mga natatakot dyan humawak at maghiwa-hiwalay ng transmission gear na mga CG125, CG150, TMX155, TMX125. Ito na kapatid, ituturo ko na kung paano natin i-install yung transmission, lalong-lalo na yung mga kanyang thrust washer. Ayan. So simulan muna natin sa mga nakakatakot daw, no? So hindi nyo dapat katakutan to kapatid, dahil ito baga ilang washer lang yan na pag nagbalibaligtad hindi nyo naman may kakabit yan, no? So simulan muna natin dito sa cooler. Itong cooler na to kapatid ay may makapal at may manipis. Kaya kung mapapansin ninyo, may isang makapal at isang manipis. So hindi nyo may kakabit itong isa doon sa maling lokasyon. Kapag tumama siya, may kakabit ninyo. So ito mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ikabit at saan ikinakabit yung manipis at yung makapal. Okay, so kaya ito ang sinimulan ko dahil may mga magkakaparehas kasi ito na washer na baka magkamali tayo dahil sa kapal. So kagaya nito, may manipis at may makapal. So itong dalawang washer na ito kapatid, may manipis din at may makapal, no? Actually, yung washer na ganito kapatid, na ganitong laki, ay 3 piraso dito sa loob ng makina ng TMX 155, no? Isang makapal to, isang manipis, pero magkaparehas lang ng laki. Yan, kapal lang ang nag-iba. Yan. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung makapal at yung manipis, so para hindi kayo magkamali. So ito naman yung dalawang magkaparehas. As in ito kapatid, magkaparehas ito. Hindi to magkaiba ng kapal at hindi rin magkaiba ng sukat. Yan. So hindi kayo dapat malito dito. So, mamaya ikakabit natin. So far yan lang naman kapatid yung mga nakakalito. At pinakahuli ito, yung mga cooler na ito. So itong mga cooler na ito kapatid, hindi mo may kakabit kapag namali ka ng lokasyon. Okay? So simulan natin sa counter shaft. Ito yung counter shaft kapatid, yung pinaglalagyan natin ng sprocket. Ang una ikakabit natin, may dalawang side kasi ito, itong side na ito at saka itong side na ito. So dito sa side na ito muna tayo magkakabit. Ang gear na iuna natin dyan, na ipapatong natin dito sa circlip, ay itong gear na ito. Pa-comment naman kung anong tawag dito sa gear na ito. Hindi kasi alam ang pangalan. Ayan, yung may hukay. So nag-iisa lang yan dito kapatid, walang ibang katulad yan. Ayan lang ang mga gears niya. Okay? So ito, ikabit na natin. Okay? So yung position niya, yung may hukay, yun yung nakalabas. Yung flat lang, yun yung nasa loob. Ayan. Ngayon, isusunod natin dyan yung cooler kapatid na malaki. So ito yon. Bakit malaki? Ganito yan kapatid. Kapag ikinabit natin yung maliit, magkakaroon po siya ng clearance. Ayan, nakita nyo naman yung clearance. Hindi siya sasagad. So kapag yung malaki naman ang nilagay natin, yun, pasok na pasok siya. Okay? So, ipit na ipit niya yung gear na ito. Ayan. Pagkatapos, ang sunod natin ilalagay niyang kapatid, yung washer na medyo makapal na malaki. Ayan. Itong dalawang washer na to, na medyo makapal yung isa at manipis yung isa, ang ilalagay natin para dito ay yung makapal. So ito yung makapal kasi. Yan. Yan ang ilalagay natin dyan. So kapag nailagay nyo yan, tapos na sa side na ito. Dito na naman tayo sa side na ito. Okay? So after nyan kapatid, kapag ilalagay mo na yung iba rito, ang mauna nyan ay itong gear na ito. Pa-comment naman kung anong tawag dito sa gear na ito. Hindi kasi alam. Salamat po. So yung position nya, ganyan. Position nya, ganyan. Okay? So after nyan kapatid, itong dalawang washer naman na ito, yung maliliit na magkaparehas, yung hindi nag-iiba ang sukat at kapal. So mamimili ka lang dyan kahit saan dyan. Ayan. Pagkatapos nyan kapatid, ay ito at saka yung collar na ilalagay natin sa loob nito. Manipis. Okay?
Pwede nating iuna yung collar na manipis. And then isusunod natin itong gear na ito. So sa mga nakakaalam kung anong pangalan ng gear na ito, pa-comment naman kapatid, hindi kasi alam. Salamat po. Okay. Pagkatapos niyan, yung kaparehas ng washer na nilagay natin dito. No? O yan, yung washer na ito. Pabalik natin ito. Ito yung kaparehas niyang washer. Ilalagay natin dyan. Oop, nalaglag. And then, collar. So pagkatapos niyan, ilalagay naman natin kapatid yung idle gear ng kickstarter. So ito yun. Ayan. So dito sa gear na ito kapatid, may mapapansin kayong lubog na kabilang side at medyo nakaumbok na kabilang side. So makikita natin yan kapag kinabit natin. So agaya nito, medyo maganda yung clearance niya. Kung babalik ta rin naman natin, yan. Ayun. Kapit yung gear, no? Dikit yung gear sa isang gear pa. Ayan. So hindi po ganyan ang posisyon niyan, kapatid, no? So magiging ganito yung posisyon ng gearings niya. Ayan, may clearance sa konti. Ayan. Kapag kabila, yan. So dikit siya, hindi pwede, no? Ayan. So ito yung proper niya na posisyon. After that, kapatid, itong washer na medyo malapad pero maliit lang. Ayan. Para dito. So palatandaan itong washer na ito kapatid, halos kasing laki niya lang din yung makintab dito sa gear na ito. Ayan. So okay na yung ating counter shaft. Nabuo na natin. Dito naman tayo sa kabilang shafting, yung pinaglalagyan ng ating clutch housing. Ayan. So ito, kunti lang ang ilalagay natin dito. Unang-una, yung manipis kapatid, yung manipis na spacer na may kaparehas din, no? Yung sa makapal, nilagay na natin dito. Itong manipis ay dito naman. Okay? And then, sunod, ito. Okay. Okay na yan. Dito na natin ilalagay yung clutch housing. So dito naman tayo sa kabilang side. So, ilalagay natin ito kapatid. Yan. Kita nyo naman yung itsura ng washer. Pa-comment naman kung anong tawag dito dahil hindi alam kapatid. Yan. Then itong gear na ito. So wala nang ibang gear dito. At yung collar na medyo maliit kapatid. And last but not the least, yung washer na medyo malapad at hindi naman ganun kakapalan. Ayan. So meron na tayong isang buong transmission. Okay?